everyone! So in today's video ay mandadaing tayo. Ang daming biyaya ang nakuha ng asawa ko at ang mga kasamahan niya mula sa ilog. Nanlambat sila kaninang madaling araw. So ito yung naging parte niya doon sa kanilang nahuli. Yan. Grabe kadami So halo-halong isda yan. Merong Thai fish. Ito, yung paborito ko tong daingin. Paborito ko tong piniperito kapag yung daing na siya. Yan. At meron pang pararak. Actually, ang pararak ay parang kalasa yan ng isdang dagat. Ayan, merong ilang pirasong gurami. Masarap din daingin yan. At saka, ano pa? Ano tawag dito sa isda na to? Ano tawag dito sa isda na malaki? Roho. Ito yung roho. Walang common dito. Wala. Walang common. Pero di ba mas masarap? Mas masarap yung roho, no? Yan. Sarap ng isyon. Ito, no? Oh, huy! Salbahe ka. Okay, so, let's start na. Kasi madami-dami ito. At para mahabol pa sa araw. Ayan. So, ganyan dito sila mandaing. Yung ulo daw tatanggalin na lang para hindi na masyadong mahirap daingin. At saka yung ulo na yon na tinanggal ay papakain sa mga alaga. Lalagain tapos papakain sa mga alaga. So pwedeng manok sa manok, sa mga pusa at saka sa aso. Hindi yata matalim. Shh! Pusa! Ayan. Anong gagawin natin dyan? Tinama o asin lang? Oo. May suka naman tayo dun May mga bawang din. Magic syrup. Ay, kompleto pala Meron naman tayo dun. Yung. Ayan, ganyan na. Hindi natatanggalin yung itim, Dad. Mamaya pa pag maglilinis na. Sige, ganyan na lahat. Okay, so sasalang na rin ako para mabilis din. Para mabilis kaming makatapos. Hindi naman ako magaling mandaing. Ito paano makatulong ako kahit mga liskis at saka mamutol. Okay. Shout out to our new subscribers. Bella de la Cruz, Alan Correa, Micah Vlogs, Nickel Magsino, Ferdos 67, Conradiana, Boss Del 280 Vlog, Keith Shane Mix Vlog, Belle Bernads, Matilde das Suculentas, Isabel Le Calves,
Thank you for subscribing. So ayan na guys, ang nagawa namin. Ito ang nabiyak kasi gagawin tong daing. Tapos ito naman ay lulutuin daw, gagawing pakalugkog. Ang pag sinabi nilang pakalugkog, ang ginagawa sa isda ay hindi na kinakaliskisan, hindi na ginugupitan ng mga palikpik. Ang ginagawa lang, tinatanggal lang yung bituka. Yung hasang nandyan pa eh. Tapos, hugasan niya ng maigi. Tapos, pakukuluan daw yan sa suka at saka bawang. Okay. So, may timpla na rin pala. May magic sarap na rin para malasa na siya. So, pagkatapos niyang mapakuluan, ay pipirituhin naman siya ng medyo tostado, no? Oo, tostado yung pagkakaprito. At saka ito namang tatlo ay gagawin kong fishball. O kaya hindi man fishball eh, okoy fritters. Yun. Fish fritters. Okoy. Tapos ito mga ulo. Ang kulit ng anak ko. Hi. Hindi ang balloon. Ito part siya ng bituka ng naman loob ng isda. Pinaglalaroan ng anak ko. So yan. Yung mga ulo na yan ay lalagain yan para mapakinabangan pa ng mga alaga namin. Kasama na dyan ang mga manok, ang mga pusa at saka aso. So hindi masasayang. Sama na rin natin yung mga bituka. Pag nalaga naman yan kakainin na rin yan lang. So huhugasan muna to lahat. So sa paglilinis ng daing, tinatanggal itong mga natirang laman loob. Mapakhugasan niya na maigi para walang matanggal lahat yung dugo. At saka itong itim ay tinatanggal din dito sa amin itong part na ito na kulay itim. Talagang malinis. Yung anak ko naman ang gugulo. Kung merong lumang toothbrush, pwedeng gamitin yun basta malinis lang para mas mabilis siyang matanggal yung mga kailangan tanggalin. Pero kung wala, di magtyaga-tyaga na lang, kamay ang gamitin. Ayan, so pwede na yan. Pagkatapos namin tong linisan ng tanggalin yung mga natirang laman loob, ay babanlawan naman to ng mga 3 beses pa. Tapos ang last na pambanlaw ay suka para talagang tanggal yung mga dugo at saka asin. Talaga ng asin. Ayun. So pag malinis na nun, ang next na gagawin naman ay ibababad na dun sa tinama. At mamaya ipapakita ng asawa ko kung paano ba gawin ang pagtitimpla ng daing na tinama. So, dahil malalaki yung isdang to, napansin ko lang dati sa pag gumagawa ako ng daing, kapag malalaking isda, kadalasan pag hindi maganda yung sikat ng araw, no, hindi matindi yung init ng araw, pinuputakti sila ng langaw. At dito sa part na to, kadalasan sa may buto na part, dyan nagkakaroon ng mga uod. So para hindi makapamahay dyan yung uod kung sakaling hindi maganda yung sikat ng araw natin, ang init ng araw, ay gagawin ko siyang boneless.
Pero itong part lang na to ang tatanggalin ko. Yan. Kadalasan kasi dyan namamahay yung ano. Diretso natin. Ganun na lang, no? Diretso na lang natin para wala talaga na malaki. Yan. Okay, so gagawa na tayo ng ano, yung pagbababara ng ating daing. Yung gagawin nating tinama. So, ito yung mga ingredients, no? Paminta, asin, yung mga seasonings natin, merong bechin at saka magic sarap at saka bawang. Then, suka. Yeah. Okay, so, ayan na. Si Daddy ang magtitimpla. Timplang Kapampangan. Itong ang kasunod naman ay bawang. Actually, wala namang in order yata yan no? Basta lagay lang ng lagay. Basta lahat ng ingredients maipagsama-sama. Okay. So, nasa inyong panlasa kung gaano karami ang ilalagay nyo. Basta sa amin, sapat na yung yan, isang bechin. Dalawang magic sarap. Sa ganitong pagdadaing, medyo magastos ito pero talaga namang sulit ka rin sa lasa niyan kasi masarap talaga siya. Hindi pa gaanong maalat kasi gawang kumbaga homemade lang siya. Kadalasan kasi mga daing talagang inaalatan yan pag mga pambenta, lalo na yung pang matagalang pang stock. Dito since sa amin lang naman hindi kailangang masyadong alatan. Yun. Kailangan ang mga isda natin ay mailubog ng maayos dyan sa ating mixture, sa ating marinade para manuot ang lasa. Wow. Ilang oras natin bababad di? Mga isang oras lang. Sana may araw pa mamaya niyan. Alauna no. Alas 12 na ngayon. Sapat kaya yung ano yun? Suka? Sapat na. Baliktarin na lang. Hahawak din siya sa palanggana. Kala mo naman. Ayan na yung ating tinama. So ibababad lang namin to ng isang oras. Baka makahabol pa ngayong araw na ito ay maibilad kagad. Siguro naman manunuot na yan after 1 hour. Manunuot na yung lasa ng ating templadong marinade. That's it for now. Thank you guys for watching. Let's grow!